Okay, so magandang gabi po mga kapatid, kapamilya, kapanalig, sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng FB Live. Ako po si Brother Rico Adapon ng Society of Jesus or ng Kapisada ni Jesus na makakasama nyo sa loob ng siguro isang oras na pagtatakan lakayan tungkol sa fake news, chismis, lies, magkakapatid at magkakaugnay sa pagkukubli ng katotohanan. So yun po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Bakit po itong napili kong talakayin? Simply because para po bagang nagiging hindi naman po, kumbaga parang hindi katanggap-tanggap pero nagiging bahagi na ng kulturang Pilipino. Chismis, fake news, lies o kasinungalingan para lamang itago, ikubli, pagtakpan ang katotohanan. Mahalaga pong pag-usapan ito dahil hindi lamang dahil nalalapit ang eleksyon, kundi ito po ay isang bahagi ng buhay na kailangan nating harapin, kailangan nating isabuhay, kailangan nating ipaglaban at kung kailangan nating ikamatay ay nangyayari po at mangyayari. Noong isang not linggo, kahapon po, nagkaroon ako ng pagkakataong makapanayam ang mga kabataan sa San Isidro Chapel, Lower Hasmin dyan sa Payatas, Quezon City. So shout out sa mga kabataan ng San Isidro Labrador Lower Hasmin Chapel. So doon po sa pagbasa kahapon parang na pahapyaw kong nabanggit yung tungkol sa kahalagahan na maisulat ang katotohanan at maibahagi ang katotohanan sa konteksto po ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. So, doon po sa pagbasa binabanggit na mahalagang maisulat ang katotohanan kung ano yung naganap. So, bakit kailangang maisulat sa kasaysayan kung ano yung naganap? Kasi yun po yung magiging gabay natin para balikan kung ano yung mga posibleng pattern ng mga nangyayari sa kasalukuyan, parang ganoon. So, mahalaga po ang kasaysayan, mahalaga po ang history sa ating buhay, hindi lamang sa buhay pananampalataya, kundi sa buhay nating mga Pilipino, di ba? Yung kasaysayan ng ating bansa, yung kasaysayan ng buhay nating personal, yung kasaysayan ng simbahan, kasaysayan ng pamamahala, kasaysayan ng mga namuno, yun po ay mahalaga at hindi natin kailangang kalimutan dahil ang mga ito ang gagabay sa atin upang hindi na maulit kung ano yung mga dapat na hindi na maulit. Kumbaga parang dapat matuto na tayo sa kasaysayan, hindi po ba? Bagamat maraming nagsisikap na pagtakpan, ikubli ang katotohanan, pero tulad nga po ng tutunan ko sa filosofiya na ang katotohanan ay hindi kailanman maikukubli sapagkat ito'y kusang inilalantad ang kanyang sarili. So, yun po yung isang mahalagang sigurong dapat nating tandaan pagdating sa pagsasabuhay ng katotohanan na kahit anong pagsusumikap nating itago, ito po ay kusang maglalantad ng kanyang sarili, yung katotohanan. So, yun po ang dapat nating tandaan. So,
doon sa pagbasa kahapon, nabanggit ko rin na ah, bilang bilang mga mananampalataya at bilang Kristiyano, or kahit hindi ka Kristiyano, bilang isang tao, ah, tanungin natin ang sarili natin na ako ba bilang tao, ah, naghahatid ako, tagapaghatid ba ako ng katotohanan sa paanong paraan? So kung ikaw ay anak, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay kapatid, at kung ano pa man ang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap, bilang isang tao, isang mabuting tao, ako ba ay tagapaghatid ng katotohanan? Paano ka ba inihahatid ang katotohanan tungkol sa aking sarili, kung tungkol sa ibang tao, tungkol sa mga nangyayari sa lipunan? So, yun po yung isang mahalagang tanong. Bakit ito mahalaga? Dahil ito yung magpapalaya sa atin bilang mga tao, 'di ba? 'Di ba meron tayong sinasabi na kasabihan na katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo. So, 'di ba? So, ibig sabihin, kung hindi ka nabubuhay sa katotohanan, ikaw ay alipin ng ano ba yung kabaligtaran ng katotohanan, ng pagkukunwari o pagbabalat kayo. So, malalim na Tagalog po yun, ng pagkukunwari at pagbabalat kayo. 'Di ba? Ang hirap mabuhay sa pagkukubli at pagbabalat kayo. Although magagawa natin sa maraming pagkakataon, magagawa nating ikubli yung katotohanan, pero hanggang kailan, 'di ba? Hanggang kailan natin kayang ikubli or itago o pagtakpan yung katotohanan? Hindi po yun, tulad ng sinabi ko kanina, ang isa sa mga katangian ng katotohanan bilang tama at totoo ay kusa itong naglalantad, inilalantad ang kanyang sarili, yung pagkatotoo ng katotohanan, 'di ba? Sa kahit anong pagsusumikap natin na pagtakpan, maibubunyag yung katotohanan. Sa kasalukuyan nating panahon, sa internet generation, batid naman natin na isa sa naging issue o problema sa atin ngayon, hindi lamang sa usaping politika, ay ang pagkakalat ng fake news, 'di ba? Pagkakalat ng fake news bilang propaganda. It's either para pabanguhin ang pangalan ng isang tao, o di kaya naman ilayo ang mga tao sa katotohanan. So, kumbaga high-tech na po ngayon ang pagsisinungaling, 'di ba? Na hindi naman natin pwedeng i-demonize ang ang buong information highway or ang internet, ang social media, kasi marami din po namang pwedeng gawing mabuti sa social media or sa internet or sa information highway. Pero kung paanong ginagamit ang social media sa katotohanan, sasabi ng totoo o pagbibigay ng impormasyon sa mga tao, ganun din po ang kakayahan nitong magsiwalat ng mga fake news o mga balitang hindi totoo para lamang pabanguhin ang pangalan o para ikubli ang katotohanan tungkol sa isang bagay. Kaya naman mahalaga na bilang mga sumusubaybay sa iba't ibang social media, kailangan po nating maging mapanuri. Kailangan nating mapanuri, kailangan nating nangingilatis tayo kung ano ba yung tama at totoo, 'di ba? Hindi natin
basta pinaniniwalaan kung ano yung nakikita natin sa internet at sasabihin ito ay tama at totoo dahil sinabi ni ganito at ganyan. Ang isa pong halimbawa ng fake news is yung halimbawa yung pagkakalat ng information tungkol ah, sa sa COVID virus at sa vaccination. So, 'di ba? Kahit hindi naman po dumating yung COVID, kahit noong pa meron ng mga fake news tungkol sa bakuna. Kaya nga naging issue din iyon kung matatandaan ninyo nung mga nakaraang taon na iba-iba yung impormasyon na naihahatid sa ating mga kababayan tungkol sa bakuna, 'di ba? Nagiging hati ang opinyon ng mga tao kapag halimbawa nagbigay tayo ng impormasyon, maling impormasyon, or hindi naman mali pero limitado, or di kaya naman ay one-sided lamang yung ibigay nating information tungkol halimbawa sa isang bagay o isang pangyayari, 'di ba? So magiging hati ang paghuhusga ng mga tao kung tatanggapin o hindi yung ipinapahayag natin. Kasi nga ang nagsabi halimbawa isang mataas na leader sa gobyerno o sa pamayanan o sa community, syempre ang tendency natin ay tanggapin ito bilang totoo. At minsan may ugali din po tayong mga Pilipino na hindi na natin sinisiyasat, hindi na natin kinikilatis yung mga information na natatanggap natin. Lalo na kung nagtitiwala tayo dun sa tao. 'Di ba? Lalo na kung hinahangaan natin yung taong nagsasabi. Lalo na kung may utang na loob tayo dun sa mga taong nagsasabi ng nagkakalat ng fake news, or di kaya naman ay kumikita tayo doon sa pagkakalat ng fake news. Kasi sa katotohanan po, ang fake news ay napakalaking, it's a money making business, at napatunayan na po yan napatunayan na po yan ng iba-ibang grupo na nagsasaliksik tungkol sa fake news, na ito po ay malaking negosyo na ginagamit ng ilang malalaking tao para lamang guluhin ang pag-iisip ng mga tao, kay hatiin ang pag-iisip ng mga tao, 'di ba? Hindi naman po ina-underestimate natin yung kakayahan ng mga tao na makaintindi kung ano yung tama at totoo. Pero ganun pa man, yun pa rin po ang nagiging epekto sa mga komunidad kapag halimbawa kulang din or limitado yung information na natatanggap nila, 'di ba? Kung wala silang ding skill or kakayahan na magnilay o mangilatis kung ano yung tama at totoo. So kaya mahalaga po yun. So yun po yung ating para sa mga ngayon lamang nakikinig at nagko-comment. Pwede po kayong mag-comments. Father Danny Isidro, Marahay na Banggi. Magandang gabi po, Father Danny, ang aking masugid na tagapakinig ngayong gabi, si Father Danny Isidro ng Kapisanan ni Jesus. So siya rin po ang nagbibigay ng mga input sa akin sa pagla-live ko, hindi lamang sa pagtatalakayan kundi pagka halimbawa yung one time na live live karaoke ako. So magandang gabi po, Father Danny, at sa ating mga kasamahang pari dyan sa Jesuit Health and Wellness Center. Okay, so tulad po ng sabi ko kanina, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa fake news, chismis at lies. Magkakapatid ba ito na magkakaugnay sa pagtatago ng katotohanan? So kung sila ay magkakapatid, sino ang magulang nila? Sino po magulang nila kundi si Marites, sina Marites at sina Marichu.
kung kung nagtataka kayo kung sino yung mga Marites at Maricho, alam po yan ng mga netizens kung ano yung ibig kong sabihin. So, yon. So, ah nagiging high-tech na ang pagkukubli sa katotohanan sa pamamagitan ng internet at sa internet sa pagkakalat ng fake news. So ano po ang pwede nating gawin para malaman na ito ay fake news? So ayun, mag-fact check po tayo, 'di ba? Kasi mayroon minsan na makikita tayo na pictures tapos mayroong balita, yung pala yung picture na yun ay kinuhanan sa ibang bansa. So yung mga ganun pong ganun pong posting na alam naman po natin kung sino yung mga nagkakalat ng fake news na yan. Naging usapin na rin po yan sa gobyerno, sa Senado, at nagkaroon ng hearing tungkol diyan. Na ang isa sa mga palusot nila ay sinasabi nila na ito ay expression of my freedom of speech, pero hindi po nila naintindihan na ang expression of freedom of speech, dapat responsable ka din sa kung ano yung sinasabi mo, kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay meron ako dito if it is true, if it is helpful, if it is inspiring, if it is necessary and kind. So yan po, palagay dyan, makibabasa nyo dun sa likod sa background ko. Before you speak, is it true? Is it helpful? Totoo ba ito? Sabi nila, bago ka daw magsalita, ito ba ito totoo? Ito ba ay makakatulong? Ito ba ay ano ba sa Tagalog ang inspire? Anyway, nakaka-inspire ba ito? Kailangan ba ito? It is mabuti ba ito? O kind ba ito? Or mabait ba ito? Or whatever. So, yun po yung isa sa mga paalala ko rin sa sarili ko kapag ako'y nagsasalita. Dahil minsan, ang katotohanan ay mahirap tanggapin ng mga tao, lalo na kung hindi sila handa. So, kailangan din po nating tansyahin, maging sensitibo din tayo sa pagsasabi ng totoo at tama. Kasi minsan pwedeng ikasakit ito ng ibang tao. Pwedeng nga ikamatay ng ibang tao yung pagsasabi ng katotohanan. Pero ang mahalaga ay marunong po tayong mangilatis. 'Di ba? Marunong po tayong magmatyag, mangilatis at manuri, suriin kung ano yung mga sasabihin natin at kung ano yung ipopost natin sa social media tungkol sa ibang tao, tungkol sa nangyari. Kaya importante po ito lalo na doon sa mga nagtatrabaho sa pagbabalita, na 'di ba nakarinig natin yan na walang kinikilingan, totoo lamang, sa serbisyo ng mga Pilipino, ganyan, in the service of Filipino nation, mga ganyang tirada ng mga network. Pero mahalaga po 'yun. Mahalaga po lalo na sa pagbabalita na maiparating natin sa mga tao kung ano yung totoo at tama. Hindi lamang base sa opinion, 'di ba? Kundi base sa kung ano yung aktual na nangyari. Kaya mahalaga na kapag ka nagsasabi ka ng totoo, nakita mo ba, nandun ka ba? 'Di ba? Nandun ka ba mismo sa pinangyarihan ng lugar? Nandun ka ba, nakita mo ba? So yun yung mga tanong nakita mo ba? Anong oras, kailan, ano yung sinabi, ganito, ganyan. So yun po ang ilan sa mga bagay na tinatanong para malaman natin kung ano yung totoo. Kasi posible din na kanya-kanya ng version yung mga tao sa pagsasabi ng totoo, 'di ba? Lalo na sa mga marites at maricho diyan. Halimbawa, may isang nakitang lalaki na may kasamang babae. Akala niya kabit na agad 'yon, 'di ba? Mga ganong yung mga chismis sa mga kapitbayan. Makita ka lang na namumustura,
sasabihin na kung ano-ano na sasabihin sa iyo. Huwag ka namang mamusura, may sasabihin din sa iyo. So, yun naman po yung mga tawag dito, yung mga chismis na talaga naman yung mga tao ay ah, pinag kumbaga wala na siguro magawa sa buhay lalo na ngayong lockdown. So malamang na malamang sa hindi ito yung nagiging libangan na ng mga tao, yung chismis yung mga kapitbahay o yung mga kakilala nila. At ang masama pa, at ang ano pa nito is kahit mga lalaki pagka nagkaumpok-umpok yan, minsan mas madaldal pa sila sa mga babae, 'di ba? Hindi na, kumbaga parang hindi ko naman sinasabi na gender bias ko na mas madaldal ang mga babae. Pero yung katotohanan na kahit yung mga kalalakihan, meron din silang kanya-kanyang style ng paghuhuntahan at pagyayabangan na minsan nga pinagmumulan pa ng away. So mahalaga talaga na siguro maging tawag dito, New Year's resolution natin, since hindi pa naman natatapos ang January, nag-uumpisa pa lang ang taon. Kung hindi man natin maitigil, bawas-bawasan lang ng konti, 'di ba? Kasi minsan nga nagiging nagiging mitsa yun ng hindi pagkakaintindihan ng kapitbahayan, ng mga sa isang komunidad, 'di ba? Kapag halimbawa dito nagsabi ka o nagkwento ka ng isang bagay na base lamang dun sa nakita mo, 'di ba? Nakita mo at narinig mo. Kasi hindi naman talaga natin pwedeng pagkatiwalaan minsan kung ano yung nakita natin at kung ano yung narinig natin. Kasi baka nga mali, 'di ba? Baka nga hindi So kung pwede na lang muna isa. Kung ba may nakita tayo at may narinig muna tayo, na muna natin, irendahan lang muna natin yung mga dila natin para kumbaga bigyan muna natin yung tao ng benefit of the doubt, parang ganoon, na parang baka nga mali ako, parang ganoon. Siguro yun yung magandang disposition, na halimbawa may nakikita ka, may narinig ka, kinutuban ka, pero hindi ka pa naman sure 100% kung totoo o tama yung nakita at narinig. Kasi nga pwedeng posible na hindi yung magiging judgment mo ay hindi ayon sa kung ano talaga yung totoo at tama, 'di ba? So mahalaga po ito, lalong-lalo na sa mga mag-asawa, 'di ba? Sa mag-asawa, kailangan itong ganitong skill na hindi dahil umuwi yung asawa nyo na na mabango or may kakaibang amoy, ang akalain agad yun ang babae yung mga asawa nyo, 'di ba? Malay nyo ibinilan lang kayo ng pabango para sa anniversary nyo, di mali pa kayo, 'di ba? So ikaw lang yung nag-isip ng ganun. So mahalaga na talagang bago tayo mag-isip ng hindi maganda sa kapwa, kailangan munang rendahan natin yung mga dila natin para para iwas muna tayo sa chismis, sa fake news at saka sa pagsisinungaling. Pero isang bagay na tinatanong ko din sa sarili ko, bakit nakukuhang magsinungaling ng mga tao? Kasi ako ayoko magmalinis. Meron din naman pagkakataon na nagsisinungaling ako, 'di ba? May mga pagkakataon na nagsinungaling din ako. Hindi ako perpektong tao, hindi ako perpektong Jesuita, at hindi ako perpektong relihiyoso. At pwede kong aminin sa harap ng tao at sa harap ng Diyos na at some point in my life meron akong bagay na itinago, 'di ba? Kung ano man 'yun, huwag niyo nang tanungin. Parang ganoon. Yun, yung mga bagay na ganoon.
ang ibig ko lang ipahiwatig ay lahat naman tayo dumaan dun sa ganoong sitwasyon na meron din gaano man kalaki o kaliit, meron din naman tayong ikinubli. Hindi naman tayo all out 100% pasasabing honest ka, 'di ba? May mga pagkakataon din na sumasablay tayo. So, 'yon. So, shout out muna sa aking kaibigan diyan sa Repax, si Fritz Ford diyan saan ka ba, Fritz? Hindi ko alam kung saan. Somewhere in Dubai. Dubai ba yan? Shout out kung sa Dubai ka nga. But anyway, shout out sa iyo kay Fritz at sa kanyang wife at sa kanyang cute na anak. So, 'yon. So tulad ng sabi ko kanina, ano ba yung dahilan ng mga tao kung bakit sila nagsisinungaling? Kung bakit nila itinatago kung ano yung totoo? Minsan kasi mahirap na natatakot tayong husgahan tayo ng mga tao, di ba? Gusto natin i-present yung flawless self, yung perfect self, parang ganoon, na kailangan walang makitang kapintasan ng mga tao sa akin, parang ganoon. Especially yung mga perfectionist. Nakaka-relate ako dyan kasi recently ko lang na-realize na, hindi man recently, parang 2 years ago, when I had my, nung meron akong parang kinausap na pare na nag-handle sa akin, naharap ko at naamin ko sa kanya na, Father, siguro I must admit na perfectionist ako. And na-validate naman niya. At napakahirap noong pagiging perfectionist. Kumbaga parang palagi kang may standard na isiniset sa mga tao. Na parang at some point kailangan ganito, kailangan ganyan. Nabubuhay ka dun sa dapat. Parang ganoon. Dapat ganito, dapat ganyan. Parang ganoon. At ang hirap mabuhay ng ganoon. Kasi ako personally, meron akong karanasan na ganoon na may siniset akong standard sa ibang tao at sa aking sarili na kahit ako mismo hindi naman ako perfect, parang ganoon. Pero gusto ko palaging perfecto yung mga bagay na dapat naayon sa standard ko or sa standard ng mundo, parang ganoon. So, yun, yung isang bagay na siguro kaya nahihirapan ng mga tao na isiwalat kung ano yung totoo at tama. Kasi nga, natatakot silang husgahan, natatakot din silang maging vulnerable, natatakot silang maging mahina, natatakot silang makitang underdog, parang ganoon. Natatakot sila na baka abusuhin sila ng mga tao dahil mahina sila, parang ganoon. So yun yung ilan sa mga bagay na posibleng dahilan kung bakit kinukubli ng tao yung katotohanan, 'di ba? Yun, nabanggit ko na bakit naman ba't nagsisinungaling o bakit tayo gumagawa ng chismis. Kasi nga minsan wala tayong magawa yung mga nanay at tatay sa bahay. So chismis na lang yung kapitbahay, parang ganoon. Pag may nakitang ganito, ganyan. Tapos pagka halimbawa lalo na kung kapitbahay ay nagpo-flaunt nagpo-flaunt, ibig sabihin nagyayabang ng mga pinamili nila, or nakikita mong halimbawa may nag-deliver ng ganito, ganyan, diba, makikita mo, ano sila, mapera sila, ganyan, sa kaya nakuha yung pera, baka nangurakot or whatever. So mga ganun na yung agad yung chismis ng mga tao. So mahirap po pagka ganoon ang ating disposition minsan in relation to other people. So kailangan po nating bawasan ang katinandila natin, lalo na ngayong pandemya, kasi hindi po makakatulong. Sabi nga ng ilan, or sabi nga ng ibang
ng matatanda. Kung wala kang sabihing mabuti, tumahimik ka na lang. Parang ganoon. Kung wala kang magandang sasabihin sa kapwa mo, tumahimik ka na lang. 'Di ba? So, mas mabuti pa yung ganon. Kapag halimbawa, ah, kasi kapag halimbawa kung hindi ka naman sigurado kung tama yung sasabihin mo, manahimik ka na lang kasi kung hindi mo naman sigurado na tama yung sasabihin mo or hindi ikaw mismo ang nakaranas noon, 'di ba? So again, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa fake news, chismis, lies, magkakapatid at magkaugnay sa pagtatago ng katotohanan. So shout out kay Sir Christian Clau. Ang sabi niya, sa filosofiya may isang tanong na is justified through belief knowledge. Is justified through belief knowledge. Ang hamon nito ay tukuyin kung ang inyong paniniwala ay may kaalaman ba. Dapat kang magtanong muna, totoo ba ito? Credible ba ang source nito? Kaya mo bang panindigan ito as believer? Okay, so si Christian po ay isang tuturo ng philosophy. Kaya kanyang mga pagpapahayag ay talagang philosophical. So, yun, tama naman yung sinabi niya. Ang hamon sa atin ay tukuyin kung ano yung paniniwala, kung ang paniniwala ay may kaalaman. So, yung paniniwala ba ay, kumbaga parang, alam mo, may knowledge ka of that. Parang ganoon. So, kailangan, sabi din niya, kailangan kang magtanong kung ito ba totoo. Credible ba yung ang source nito? Kaya mo bang panindigan din ito? So, parang yun yung mga consequence na kapanipaniwala ba yung pinagmumulan ng kaalaman na yun or wisdom na yun, na kaya niya bang panindigan or ikaw mismo kaya mo bang panindigan o kaya niya bang panindigan. So ito yung sinasabi na kumbaga parang kredibilidad ng isang tao, yung kakayahan mong mapaniwala yung mga tao. So, halimbawa may COVID, may pandemya, tapos maglalagay ka dyan ng COVID SAR na wala namang knowledge sa sakit or sa medisina. So, questionable yung paniniwala or yung credibility niya. Kaya nga nagtataka yung mga tao, bakit siya yung ginawang COVID SAR or something. I'm not talking about a specific person. I'm just using it as an example na ang kredibilidad ng isang tao para paniwalaan ka, dapat may kaalaman ka tungkol doon sa isang bagay na gusto mong sabihin. So yun nga, kung ang nagsabi tungkol sa sakit ay isang barbero, maniniwala ka ba? May kaalaman ba siya doon sa sakit, barbero ka? Kung ang sinabi mo ay tungkol sa pagbabarbero at tungkol sa paggupit, then credible ka. Pero kapag ikaw ay barbero at nagkwento ka ng tungkol sa medisina at sakit, then kailangan pagnilayan ng tao. Kailangan mapanuri tayo na paniniwalaan ko ba itong barbero na ito tungkol dito sa sakit, hindi naman siya doktor. Parang ganoon. So kailangan ugaliin na natin na i-check kung sino yung pinagagalingan ng impormasyon at kung credible ba yung tao na pinanggagalingan ng informasyon. 'Di ba? So mahalaga 'yun, lalo na sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na nag-aaral, 'di ba? Na hindi lang tayo tanggap ng kaalaman ng mga tao. Kailangan sinusuri din natin, 'di ba? Kaya nga mahalaga na alamin yung credentials ng mga professors, halimbawa, ng mga nagtuturo sa atin. Kaya nga pagka nag-a-apply tayo, 'di ba? Tatanggapin ka ba na magturo kung wala ka namang experience sa pagtuturo, halimbawa. Pero yun nga, dapat maging mapanuri tayo sa
pagtukoy at pag-alam sa katotohanan. So palaging magkaugnay 'yon, tama si Sir Christian na dapat yung paniniwala ay may kaalaman. So yung knowledge at belief, 'di ba? Laging nag ano 'yun, nagtatalaban, 'di ba? Nagtatalaban yung kaalaman at yung paniniwala mo. Kasi kung paniniwala mo lamang, maaaring hindi totoo, 'di ba? Maaaring base lamang sa opinion. Ito yung paniniwalaan ko eh. Ito yung paniniwala ko eh. Di respetuhin mo o tanggapin mo. So hindi yun naman ibig sabihin yung paniniwala mo totoo, 'di ba? Maaaring ngang mali yung paniniwala mo kasi kulang yung kaalaman mo tungkol dun sa isang bagay na pinaniniwalaan mo. So, yun yung isang pagpapaliwanag natin tungkol sa katotohanan. So, salamat Sir Christian. So, magaling na teacher din yan si Sir Christian sa Ateneo de Cebu Senior High School. So, nakasama natin itong si Sir Christian sa pagtuturo sa senior high school nung ako'y nasa Ateneo de Cebu Senior High School, Ateneo Sacred Heart School, Ateneo de Cebu. Yun, senior high school ng Ateneo de Cebu. So shout out sa mga manonood ng talakayang ito. Shout out sa mga taga senior high school ng Ateneo de Cebu, lalong-lalo ng aming magigiting na teacher at principal, si Ma'am Ani, at syempre ang El Capitan, si Father Manny Uy, na hindi ko alam kung nakikinig siya, pero kung nakikinig ka, edi well and good. Anyway, so shout out sa mga taga Sacred Heart School, Ateneo de Cebu, starting sa early education, sa grade school department, sa junior high school, senior high school, sa staff, sa mga guards, sa mga tumutulong dyan kay Father Manny at sa mga Jesuits sa senior high sa Ateneo de Cebu community. Okay, so yun po, mahigit 37 minutes na po tayong nagtatalakayan tungkol sa fake news, chismis at lies na magkakapatid sa pagtatago at pagkukubli ng katotohanan, at kung bakit mahalaga na na sikapin nating hanapin at matagpuan yung kung ano yung totoo at tama, 'di ba? Kasi doon naman tayo nilikha tayo ng Diyos na totoo, nilikha tayo ng Diyos na totoo. Therefore, kailangan natin at sikapin nating maging totoo sa sarili natin at pagsikaping isabuhay kung ano yung totoo, 'di ba? Tulad nga ng nabanggit ko na may mga dahilan yung mga tao kung bakit kinukubli yung katotohanan. Kasi nga for some people it is really parang uncomfortable. It will challenge your lifestyle, lalo na yung kapag halimbawa naging honest tayo sa sarili natin, especially kung hindi ka man talaga honest, kasi may mga ganun tao na tinisikap na mabuhay kahit na ang trabaho ay mang-scam. Halimbawa yung mang-scam, yun nga yung tiniisip ko na ano kaya yung paano kaya mabuhay yung mga scammer, or bakit kaya sila nangi-scam, 'di ba? Or nasabi ko ito kasi at some point in my life na scam na din ako, nabudol na din ako, pero siguro dahil masyado lang akong maawain, or baka tanga lang ako parang ganoon. So yun yung isang bagay na
pagka halimbawa madali kang mapaniwala. Meron naman ganang mga tao, madaling mapaniwala. Ako honestly, madali ako mapaniwala ng mga tao. Lalo na kung pagka mararamdaman mo naman kung halimbawa sincere yung isang tao. Pero hindi mo pa rin pwedeng pagkatiwalaan talaga yung feelings Na minsan nakala mo totoo sa'yo pero hindi pala. Parang ganoon. Diba? Lalo na sa may mga relasyon dyan. Sigurado ko baka yung totoo pa yung mahal ng mga karelasyon nyo. Diba? Or even nga yung mag-asawa na may anak na. Diba? Hindi pa rin tayo sure kung sila ay totoo sa atin, totoong nagmamahal sa atin. So, yon. So, muli magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Meron po tayong 7 million na nakikinig. Hindi, 7 lang po. Pero kanina 13 to Siguro, na uncomfortable na sila. Bumababa na yung nanonood sa atin at nakikinig. So, 6 na lang. But anyway, siguro nga baka inantok na sila or baka ayaw lang nilang marinig ang boses ko. But anyway, so maraming salamat po dun sa matsasagang nakikinig ngayong gabi. Matatapos po itong itong live ko after an hour. So meron na po tayong 41 minutes na live. So meron pa po tayong 20 minutos na pagtalakay tungkol doon sa mga issue na binanggit ko kanina, yung fake news, chismis and lies, magkakapatid, at ang nanay nila ay si Marites at si Marichu. Sino kayo ang tatay nila? Kung ang tatay nila, ang nanay nila ay si Marichu, sino kaya ang pangalan kaya ng tatay nila? Parichu? I don't know. Anyway, sige, comment down below kung meron kayong alam na pwedeng ipangalan sa mga counterpart ng Marites. Para dun sa hindi nakakalam, bakit ba Marites? Ito po yung naging trending recently about sa mga chismosa. Marites, Mare, anong latest? Marichu, Maring taga-chucho. So yung mga ganoon. Ano kaya yung counterpart ng mga Marites sa mga kalalakihan? So comment down below kung meron kayong naisip na witty na name para sa counterpart ng mga Marites. Sila yung magulang ng fake news, ng chismis at ng lies o pagsisinungaling. Anyway, kanina nabanggit ko bakit ba nagsisinungaling ang mga tao. Kasi yun nga, hindi komportable minsan lalo na kung halimbawa nahuli na natin or naamoy na natin, natunugan na natin na hindi siya totoo. Magiging uncomfortable yung tao, lalo na kung alam na natin yung totoo. So, yun. Pero nakakapagpalaya yung sisikap na maging totoo sa sarili, maging totoo sa mga bagay na sinasabi natin, di ba? But then, yun nga, sasabihin naman ng iba, ang simbahan, ang pamahalaan, ang komunidad, punong-puno yan ng kasinungalingan. Di ba? May maririnig tayo usually na ganyang paniniwala na hindi ako naniniwala sa simbahan kasi hindi naman sila perfect example ng truth, kasi marami din silang itinatago, marami din lang silang ikinukubli, diba? Which is totoo naman, pero hindi naman po lahat. Huwag natin din lalahatin. Ganon din yun sa gobyerno, diba? Sa gobyerno may nagsasabi din na wala na po. Kumbaga parang ang hirap na i-convert yung mga tao pag sinabi na kahit sino naman iloklok mo dyan, corrupt naman yan, parang ganoon. Wala nang mangyayari sa bansa natin, diba? So mahirap pagka
naka-encounter tayo ng mga ganung taong mag-isip na masyado ng ang tawag doon, ah, negative at masyado ng pessimistic sa tungkol sa nangyayari sa mga ano. At hindi din natin sila masisisi kasi nga 'di ba? Lalo na kung sunod-sunod yung kamalasan na nangyayari sa buhay nila, na parang kahit ilang presidente lang dumating, mahirap pa rin sila, or mahirap pa rin, ganun pa rin yung kalagayan nila. So talagang masasabi mo na walang ano, kumbaga, mahirap silang i-convert at mapaniwala sa ganito at ganyan. Pero yun pa rin ang challenge sa atin, na patuloy tayong umasa, patuloy tayong humawak sa kung ano yung totoo at tama. Kasi yun yung ano yun yung kumbaga, bilang tao nilikha tayo ng isang mabuting Diyos, ng isang totoong Diyos. Therefore, dapat din tayo maging totoo, di ba? Kumbaga, in response to being created as good, as beautiful, therefore we have to be the kind of creation God has created us. Parang gano'n. Kumbaga, kung paano tayo nilikha ng totoong Diyos, ng mabuting Diyos, yun din ang dapat nating maging maisabuhay. Yung iba kaya nabubuhay sa kasinungalingan is marahil dahil in the beginning itinago na sila, parang ganoon. Like for example, yung mga cases ng mga unwanted child, 'di ba? Parang isinilang ka na nga ng nanay mo out of wedlock, tapos itinago ka pa sa mga kamag-anak mo. Therefore, parang buong buhay mo puro pagtatago. So naisip mo na parang normal na itong pagtatago, diba? At nakakalungkot yung mga ganoong klase ng paniniwala at pagsasabuhay ng katotohanan, or pagtatakip ng katotohanan. Nagiging hindi, kumbaga parang hindi komportable yung mga tao dahil nga it's going to challenge their lifestyle. Even in the time of Jesus, I think alam nila na si Jesus ay nagiging parang salamin ng katotohanan at kabutihan, at kapag sumama sila doon, mababago yung buhay nila. Magiging, kumbaga, 300, ano ba yun? Parang iikot ng pabalik yung kanilang kung paano nila isinasabuhay ang kanilang mga sarili, di ba? Like for example, yung the famous story of the rich young man, di ba? Parang paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi niya. Yun lang yung sa Jesus. Nagawa ko na ito ng ganito, ganyan. Tapos sinabi sa kanya, sige, bigay mo lahat ng mga kayamanan mo sa mga mahihirap. Then nalungkot siya. So, yun. Parang gusto kong sumunod, pero ayaw mo namang isabuhay kung ano yung tama at totoo. So, magiging uncomfortable yung pagsunod mo sa Diyos kung hindi mo bibitawan yung mga bagay na humahad lang para sumunod sa Kanya, di ba? Hindi ko naman sinasabi yung pagiging mayaman ay hadlang, di ba? Kasi marami namang mayayaman na nagiging daan din para maisakatuparan kung ano yung mission ni Kristo. Pero ang doon is yung pagka masyado tayong attached doon sa yung giftedness natin, na parang
yun na yung definition natin ng pagiging tayo, 'di ba? Pag masyado na tayong attached sa mga sa kayamanan, sa kapangyarihan, na hindi natin nagagawang bumaba sa laylayan, 'di ba? So magiging mahirap talaga. So yun, mahirap pero posible. Mahirap pero posible. So meron pa po tayong 10 minuto ng pagtatalakayan tungkol sa issue ng fake news, chismis at lies na magkakapatid na ang nanay nila ay si Marites at si Marichu. So muli, kung meron kayong comments, tanong, pwede naman. Or kung gusto nyo lang makinig, makinig lang kayo. At kung hindi nyo mapanood na ito ng live, pwede nyo namang balikan. 'Di ba? Ipopost ko po ito sa Facebook at ipinopost ko din po sa YouTube. 'Di ba? Para at least mabalikan natin. Mabalikan ninyo kung gusto niyo marinig uli yung boses ko na walang tigil sa tatalakay ng mga ganitong issue. So, 'yun. So, yun, mga bagay na ganun ba na parang ang hirap na mabuhay sa kasinungalingan, lalo na kung nagsisikap kang maging totoo, 'di ba? So yun, kaya nga may mga nagsasabi na just be who you are, parang ganyan. Be real, maging totoo ka lang sa sarili mo, parang ganoon. Proseso yun, yung pagsisikap na maging totoo sa sarili. Proseso yung paghahanap ng katotohanan, proseso yung pagkakatagpo sa katotohanan. So yun, ang buhay naman natin isang mahabang paglalakbay at pagsisikap na paghahanapin kung ano yung totoo at tama, 'di ba? Basta laging tandaan lang natin, focus lang tayo sa sino ba yung source of truth, 'di ba? Sino ba yung bukal ng karunungan, 'di ba? Bukal ng karunungan at kaalaman, 'di ba? So siyempre sa ating mga relihiyoso, sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, si Jesus ang magiging ultimate source of truth natin. At kung ano yung paraan niya ng pagpapahayag ng mabuting balita na siya mismo bilang mabuting balita, 'di ba? Yung mga paraan niya, yung mga values niya, yun yung nagpapakita kung ano yung totoo at tama. Na sa ating pagsusumikap na hanapin at matagpuan ang katotohanan, minsan nagiging ang mitsa ito ng mitsa ng di pagkakasundo, mitsa ng paghihiwalay, pagkakasakitan, 'di ba? Pero eventually marirealize natin na yung katotohanan yung magpapalaya sa atin bilang mga tao, 'di ba? Kung totoo tayo sa sarili natin, totoo tayo sa lahat ng mga ginagawa natin, totoo tayo sa pagharap natin sa mga tao, then wala tayong dapat ikatakot, 'di ba? Wala tayong dapat ikatakot kung alam natin na yung katotohanan ay sinisikap nating isabuhay bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, 'di ba? Pagka ganun yung ating disposisyon, magiging madali, 'di ba? Magiging madali ang buhay natin. Hindi naman madaling buhay, pero magiging maayos na yung pakikitungo natin sa ibang tao kapag totoo tayo sa sarili natin at nagsusulong tayo ng katotohanan. So yun po,
5 minutes before tayo mag-end ng live, 'di ba? Ah, sikapin nating maging daluyan ng katotohanan, 'di ba? Yun naman yung challenge sa atin, na kung nagsusumikap tayo na maging totoo sa sarili natin at nagsusulong tayo ng katotohanan, tayo mismo maging daluyan ng katotohanan, channel of truth, 'di ba? Kung alam na natin ito totoo, huwag nating kimkimin lang. Ipahayag natin, ilagay natin sa kaliwanagan, 'di ba? Gamitin natin para mapubuti ang buhay ng ibang tao at ang buhay natin, mailigtas ang ibang tao sa kamangmangan, 'di ba? So, maging daluyan tayo ng katotohanan ng na 'di ba? Dahil nga sinabi natin na katotohanan na magpapalaya sa atin, di gawin natin. Palayain din natin yung ibang tao. At matuto tayong tumanggap, 'di ba? Tumanggap ng pagkakamali, 'di ba? Tumanggap ng pagkakamali at hanapin kung ang yung paraan kung paano natin ito itatama, 'di ba? Ano pa ba? Hindi lahat ng tao lahat ng tao may kakayahan na magpahayag ng katotohanan, maghanap kung ano yung totoo at tama. Pero on the other side, kailangan din maging mula tayo ng mga tao, tayong mga tao may kakayahan ding magkubli ng katotohanan, 'di ba? Simbahan ka man, politiko ka man, o simpleng tao, 'di ba? Maging mapagmatyag lang tayo, maging mahinahon tayo sa paghahanap kung ano yung tama at totoo, 'di ba? At kapag ganun yung naging disposition natin sa buhay, magiging magnet tayo ng mga mabubuting bagay, 'di ba? Kapag nakita at naramdaman ng mga tao na totoo tayo sa sarili natin, we need to walk the talk. Yun nga yung sinabi nila, na kung sinasabi mo kung ano yung totoo, isabuhay mo kung ano yung totoo, 'di ba? Hindi yung iba na ito yung sinasabi mo pero ano naman yung nangyari o nangyari na in the past, 'di ba? Sasabihin nila, kalimutan niyo na 'yon. Hindi pwedeng kalimutan yung nakaraan, 'di ba? Lalo na kung hindi mo tinatanggap kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan tungkol sa nangyari, 'di ba? Kaya nakakainis nga, 'di ba, pagka nakakarinig tayo ng mga politiko na ang gagaling magsalita, pero ano naman yung background nila, ano naman yung ginawa ng kanilang pamilya in the past, na nakakainis pa, lalo na kung hindi naman nila tinatanggap at hindi sila humihingi ng patawad, 'di ba? Hindi nakakainis. Kaya sinasabi ng iba, patawarin na lang natin, kalimutan. Hindi pwedeng kalimutan at patawarin ng mga tao na hindi, in the first place, hindi naman tumatanggap na nagkamali sila, di ba? So, nakakainis lang. Pero, well, matatalino naman ako naniniwala ako na matatalino naman ang mga Pinoy kahit pa paano. Meron ding matatalinong Pinoy. That's what I mean to say. Na sana maging bukas lang po tayo sa katotohanan. At pag tayong bulag-bulagan at pagbiging-bingihan, nandito ka man dito, Pilipino ka man dito sa Pilipinas, o Pilipino ka man sa ibang bansa, 'di ba? Nakakainis kasi yung taga-ibang bansang Pilipinong namumuhay doon sa ibang bansa, sila pa yung nagsasabi kung ano yung mabuti sa bansa. Ay, sila nga yung nandoon sa ibang bansa. Hindi naman sinasabi ko na wag natin paniniwalaan sila. Kaya lang, sa pagitan ng mga taong nandito sa Pilipinas at nandoon sa ibang bansa, sino yung paniniwalaan natin tungkol sa kung anong nangyayari dito sa Pilipinas, 'di ba? Ganun lang, pag-isipan nyo lang mabuti, kasi lalo na yung mga die-hard supporter ng mga kandidatong hindi naman kaaya-aya ang background. But anyway, so yun. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay
at pakikinig at panonood ng live na ito. Ako po muli si Brother Rico ng Kapasyanan ni Jesus na nagsasabing paalam hanggang sa muli po ng ating pagtatalakayan tungkol sa mahalagang nangyayari sa buhay at sa lipunan. Magandang gabi po muli at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nakipanayam sa akin. Maraming po salamat. God bless. Good evening.